Alam mo, mga kababayan, sabi ko nga, kasalanan namin to. May kasalanan din ako dyan. Asa si Inday Sara, well, si PRRD, no? Exposure na may presidenteng bangag, di ba? Ay, may presidential na bangag. Kasalanan, well, nanghihingi na kami ng tawad. Pero, kung kaya ko lang tubusin, kung sabi ko, kung meron lang akong, magic, whatever magic, na kapag hinagis ko yung magic na yun, ay mamatay silang lahat, mga kababayan. Gagawin ko, makabayad lang ako sa kasalanan ko na ako ay nag-promote ng isang adik, ng isang magnanakaw na presidente. Hindi ako nagbibiro. Sinabi ko yan kahapon, nausap ko yung aking mga palangga. Sabi ko kung may babalik ko lang, di ba? Kaso nasa huli ang pagsisisi, pero at least nanindigan tayo. For sure si Inday Sara nagsisi din, pare-pareho kami. Pero kung kailangan ibuwis ko yung buhay ko, magurgur ko lang silang lahat para makabayad ako, gagawin ko. Kasi sobra na ang ginagawa sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, naawa ako sa inyo. I wish I can do something. Sabi ko, kahit buhay ko kapalit ko, maubos ko lang yung mga yan. Sabi ko nga, kung ipapalit ko lang yung buhay ko sa mga ito lang naman, kung meron talagang totoong mangkukulam na kaya silang patayin lahat dahil sa pangkukulam, tapos ang ialay ang buhay ko, inalay ko na yung buhay ko para magkaroon lang kayo ng maaluan na buhay. Anyway, I enjoyed my life. Natikman ko na lahat ng pagkain na ginusto sa buhay ko. Diba sinabi ko sa inyo, dati pangarap ko lang hamburger, spaghetti, na hindi ko nakakain. Nakain ko na lahat. What else? Ano pang kailangan ko sa buhay ko, mga kababayan? I can die anytime. Diba? Lahat naman tayo mamamatay, sabi ko nga. Pero kung iaalay ko yung buhay ko, matapos na ang kaputahan, kahayupan ng mga bangag na yan, gagawin ko. Lahat tayo nabudol. Kaya dapat gumawa kayo ng aksyon. Panagutin niyang mga yawa na yan. Si Lisa Tanas, lahat ng mga adik. Ano yun? Marlica, tignan mo yung DZMM kanina na may live. Traidor na Pilipina doon, sinisiraan yung mga kababayan sa France. Ano yun? Hindi ko alam yung palangga. Sige, send mo sa akin palangga yung link. Ang masaklap kasi dito, pag wala din kikilos, 3 years pa tayo magtitiis bago mag-election ulit. Ayun na nga, standard banner. Yun ang sinasabi ko. Kung nakinig sana yung mga kalyado ni PRRD sa akin, sa lahat ng mga expose ko, nakinig silang lahat, baka natanggal na si Bangag. Dahil lahat na sinabi ko, pinatotohanan, kinonfirm ni Zaldico, kinonfirm ni Amy Marcos. Di ba? Baliw na yan si Bangag, palangga. Biruin mo magbigay ng tulong sa Cebu, pabahay, 10K. Anong mabibili sa 10K, sabi ni Marge? Ang tanong, naibigay na ba yung 5K at saka 10K sa mga taga Cebu? Shout out sa mga taga Cebu. Ang sinasabing 5,000 na doon sa partially damaged at saka sa 10,000 doon sa completely damaged, na ibigay na ba ng administrasyon Bangag yun? Di ba? Hindi pa? Baka hindi niyo pa natatanggap yun, mga kababayan. Lalong magnanakaw alam mo, minsan nga naisip ko or wag na lang sila mamatay. Yung, alam mo, wag na lang sila mamatay, yung bigla na lang bumula yung bunganga ni Bangag, yung wag sila mabulag Ayoko silang mabulag. Gusto ko aratayin lang sila. Yung hindi makalakad, yung namimilipit sa sakit, dahil sa karma. Ganon din si Lisa Tanas. Di ba? Ayoko silang magurgur. Di ba? Yung butod ni Lisa, yung uurin, dahil sa kaalak, kakalamon. Gusto ko yung mga ganong parusa sa kanila ng langit. Di ba? Na hindi nila ma-enjoy yung ninakaw nilang pera. At puro sakit ang ibigay sa kanila. Puro arikis, puro aroon lahat. Yun dapat ang parusa sa kanila. Yung mga inuuod na yung mga katawan nila, yun ang kung pwede lang ganon. Yes, Has Garcia. Yeah, actually, buhay na ako. Tama ka. Dahil ilang kaso, hindi lang 7. Di ba? Hindi lang 7. 4 cases here, 1 case dismissed. Doon sa Pilipinas, maybe more than that palangga, hindi ko pa alam. Yeah, I think nagbubuwis na tayo ng buhay dahil meron tayong death threat. Sabi ng Joyce na yan sa France, yung may-ari daw ng Pinoy store sa France, sila daw ang driver ni Zaldico. Dito sa Europe, kung saan-saan daw pumupunta, chismosa at traidor yung Joyce na yan. Talaga? O sige nga, panoorin natin mamaya, hindi ko pa naano yan. Sabi ni Marze, kailangan ka namin palangga. Please, wag mo kami iwanan sa laban. Hindi naman tayo iwan. Hanggang buhay ako palangga, di ba? Pagpatay na ako, kayo na makipaglaban. Di ba? Pero sana, wag naman tayo mamatay. Dapat ang mamatay, yung mga demonyo o aratayon sila. Wala nang due process sa Pilipinas. Ang pinakamalungkot, yung pangbabalahura sa inyo, na makontento na kayo sa 500 pesos na Noche Buena. Kanina sa vlog natin, 2022 pa lang, sinabi na nila yun ng Bangag Administration na sakto yung 500 pesos pang Noche Buena. 2022, 23, 24, 25. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman tumataas ang sweldo.
Magbabayad ka pa ng kuryente, tubig, telepono, wifi, at kung ano-ano pa. I don't know. Kaluluoy talaga kayo. Kawawa talaga kayo. Hindi ko alam, pero everyday naiisip ko po kayo. Parang feeling ko nga nasa Pilipinas ako. Di ba? Nasa Pilipinas ako kasi araw-araw pinaglalaban ko yung karapatan ninyo. Na sinasalo ko lahat. Lahat ng fake news nila, lahat ng pagnanakot nila, pero hindi naman tayo natatakot dahil lumalaban tayo. Sinasalo namin, nandiyan si Spokes Harry Roque. Sinalo ni Pangulong Duterte, nakakulong dyan ngayon. In-exploit, wala na, in-exploit nila lahat ng butas ng batas. Ngayon, puro half-truths, puro optics, yes, stand banner. Yun na nga. I hope, gumising kayo. Ang hirap kasi sa mga Pilipino na sa atin, wala talagang patriotismo. You don't care about your country at all. Yung hindi ko naman nila lahat. You just care about your personal, your vested interest. Alam niyo, ulitin ko, kung vested interest lang ang inisip ko, yaman-yaman ko na ngayon. Kasama ako dyan sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Mga ngayon, minumura nyo na ako. Tangay na mo, Marlica. Kayo yung mga palangga ko ngayon. Magnanakaw ka, tao ka ni Satanas. But I chose to do the right thing. Hindi ako mayaman. Never ako naging mayaman. Pero pinili ko mabuhay ng patas. Pwede na ako mag-kiss ass kay Satanas. Sabi ko nga, andudun na ako eh. Nakita nyo, nandudun ako. Nakadikit na ako. Ang dami ng mga negosyanteng willing to pay money para lang makadikit kay Lisa Tanas. Alam nyo yan. Pero pinili ko manindigan sa tama. That's the same thing with Inday Sara na nag-resign sa gabinete dahil pinili niya manindigan sa tama. So, yeah, sana mga kababayan ay wag kayong magpatumpik. You do the right thing. 3 years na po ako nananawagan. Huwag kayo matakot. Sana matapos na ito. Pero sabi nga natin, Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang saan itong paghihirap niya. Sana tapusin niya na. Sana gumawa na siya ng paraan. Kung aaratayin niya mga demonyo, aratayin niya ngayon na bago magpasko.